Okay, so good morning. Ngayon ay June 18 at dito yung alaga nating spider. Ayan. So ito inopen ko na kasi parang hindi siya masyado nabubulok pag naka-cover. Ayan, inopen ko na, hayaan natin mabulok or baka haluin ko na lang mamaya. So umpisahan natin dito. So kung mapansin nyo, nakalabas na yung mga paso natin. So ang napansin ko lang, nahihirapan sila kasi malakas yung hangin kaya minsan natutumba. Ayan, natumba. Pero yan, yung mga basil natin, tanglad, and marigold. So dun sa bote naman, may nakita akong video na pabaliktad nila ginagawa. May opening lang ng konti yung takip. So tingnan natin kung magagawa natin. Anyway, so dun muna tayo sa possible harvest natin. Pero ito kasi nasa 30 days old. So maliit yan sa 30 days old. Possible yung medyo lumaki yun. Pero tingnan natin kung makaabot siya. Kasi 10 days pa bago yung ano niya, 42 days. And ng mga nakaraang araw, medyo lumakas or tumindi yung init. Although pa ulan-ulan din. So may mga na-damage or namatay. Kasi sa yan, dalawa dito. Yan, medyo may pagkabansot yung iba. Tapos dito naman, yan, may mga namatay din, may dalawa rin. Pero hindi siya ganoon ka severe katulad nung dati natin. And ito kasi nagli-leak. Nilagyan ko siya ng mga used natin, nutrient solution. Hindi ko sure kung isa yun sa dahilan kaya medyo hindi maganda ang tubo niya, or tulad ng dati, pag sobrang init, itong pader masyadong umiinit, pag tumama yung hangin, bumabalik sa kanya, posible ganun ang nangyayari. So maliban dyan, ito na yung mga seedlings natin. Yan, hindi ko wala yatang tanim yun yung dulo. Ala yan kasi yung tumutubo doon amaranth yun spinach natin. So ito yung ano natin, zinnia. Yan, zinnia. Tapos basil. Tapos siling pula. Tapos talong. So ganoon din yan. Dito wala pang tumutubo tingnan natin. Kung wala, ang yari, tataniman ulit natin sila sa susunod. Diyan natin itatanim. Ganun na yung mangyayari. Tapos baka itong part na to, gawin ko na lang nursery to. Kasi marami ka namang matatanim dyan So kailangan na lang natin lupa. Sakto, may ginagawang bahay, yung bakanteng lote ginagawa. So maghuhukay sila. So kukunin ko na lang yung lupa. Then yung dati kong lupa, yung dito sa malaki, tsaka doon sa medyo late na lupa, pinaghalo ko na kasi itong nasa malaki ay pure na loam soil. So hinaluan natin ng ibang lupa. Tapos yan, dinistribute na natin. So nakalima tayong paso. Madadagdagan natin ng 5 paso o kaya pwede maglagay tayo ng setup dito. Ganun. So unti-unti nagkakaroon tayo ng soil dito sa ating hydroponics area. Okay ba yon? Hindi ko alam. Pero tingnan natin. So yan. So after nyan, ito na yung batch natin. Yan, yung next batch. Tapos yung next batch natin is ito. Tsaka ito, 4 ulit. Ba't ito? 3 lang. 3 lang pala talaga to. So susunod 4 ulit. Kasi 60 pieces, 60 heads. And dapat nakatransfer ako kahapon, pero ang nangyari, tinimplahan ko na lang muna para medyo lumaki pa yung seedlings natin. Kasi nga, umiinit pa minsan-minsan. Yan. So ito yung mga tanglad natin. Ito pure tanglad lang. Pero susunod, halo-haluan na natin. Yan. Then ito yung kalabasa yata, pero hindi pa namulaklak Ang nanghinayang ako dun sa isa, yung kala natin na kundol ay melon pala. Nangyari, yung bunga niya pinitas ko na. Kala ko kasi kundol nagkakaroon ng crack-crack. Yun pala, yun yung crack-crack ng melon. So hopefully lang ay maliban sa pamumulaklak ay magbunga siya. Pag bumunga siya, alagaan natin yung isang bunga na yan. Ayun tinanggal ko siya dito Malaki na siya, ganyan na siya
Eh syempre melon mas lalaki pa. Ang worry lang kasi natin, baka hindi naman siya masyadong lumaki nga dahil nakapaso lang naman siya. Pero magandang trial kasi 'yon. Yan. Anyway, ito kailangan ko pang i-recover to. So ito yung na-wipe out na 60 pieces. Actually, isa lang natira. Na-wipe out siya. So inuubos na natin yung nutrient solution para lilinisin tapos ibabalik ulit dito. Pero kasi ito pa yung kailangan i-clear. 3. So, mamaya pagkatapos ko mamayang hapon pa ako ta-transfer. So, dito rin, meron tayo dito. So, ito taniman. Taniman. So, katulad doon, ganoon din, zinnia, basil, talong, tsaka ceiling red. So ayun, ang mga namatay is mga zinnia cuttings yan. So hindi sila nabuhay. Tapos meron tayong onion chives yata to. So nilipat ko lang. Then hopefully maparami natin. Pero kasi natatagalan ako sa onion chives. Or hindi lang talaga ako gamay dyan. Yan. So yun lang naman ang update natin. So ayusin ko pa to. And that's it, tuloy-tuloy lang. And hopefully mas gumanda yung cycle natin. And yun nga, mag-focus din tayo sa mga seedlings. And ma-provide ko kung ano-anong seedlings na siguro na meron ako. Ganoon na lang siguro gagawin natin. Madagdag natin sa benta. Kasi sayang yung space eh. Mapapansin nyo yan, may mga space pa ako dito. Pwede akong gumawa ng seedlings. Or kung ano man ang pwede kong gawin. Ayun, nilagyan ko na rin. Yan. So from time to time, binabanat natin yung mga bubong kasi yan medyo lumundo. Ito inaysa natin. Ito medyo inaysa natin. Yung bandang dulo pa lang doon, medyo binanat natin. Yan. So yan. So based sa design, mas maganda ang design is nasa taas tsaka pababa yung yung ganito. Kasi pag ito ayan, nakita mo medyo lundo pero kaya naman. Tapos pag umuulan pala, ito na tape na natin, 'di ba? Yun hindi ko tinape yung dulo. Dapat i-tape ko rin 'yan para mabanat kasi minsan na-stack up yung tubig. Eh hindi ko malagyan ng tape kasi nga umuulan-ulan. So lalagyan ko na lang ng tape. So ito naman, nakabanat lang sa magkabilang dulo gamit yung clip na dati natin, ayan. Pero palagay ko pwede rin tape 'yan eh. Pero yan na muna. So far kasi yun may clip doon eh. So far ito yung hindi nalalagyan ng tubig sa dulo kasi nga nakabanat siya kumbaga. Nakabanat siya dito, nakabanat din siya doon. So sa hangin naman hindi naman siya natatangay ng hangin. So goods tayo diyan. Yan. So yun yung mga little observations natin dito. And hopefully maayos din natin moving forward. Sa ngayon, hindi mo na ako nagtatanim ng 90 ulit kasi nga nasa process ako ng pag-aasikaso dito, pag-aayos and observation na rin kung ano bang magiging growth natin moving forward. Also, pero pagdating ng kailan ba yun? Mga November, yan, mga November 1st, 90 yan. Tama ba? 90. Oo, 90. 2 weeks yun, siguro magda 90 tayo para ma-provide natin yung mga possible demand sa darating na December. Ganun yung mangyayari. So hopefully magtuloy-tuloy. So naging challenging tong second year natin dahil sa mga ganong instances, especially kakaiba talaga yung summer ngayon. So yun lang. So hopefully gumaganda rin yung farm nyo and tuloy-tuloy lang, lalagpasan din yan. Bye bye, peace.